Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Judge Ginan. Judge Ginan, Judge Ginan. Judge Ginan. Judge Ginan. Kay Judge Ginan, Judge Ginan, Judge Ginan, Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Ginan, Judge Ginan. Judge Ginan. Judge Gian nandyan. Kay Judge Gina nandyan. Tangina na ito. Kala mo, lakas mo. Nagbabattle pa tayo, yung mga round ko, i-breakdown mo. Maya kay Judge Gina, no? Game! Di pansin gaano kahina kasi sa flip top siya sikat. Pag vid dyan, Judge Ginan kasi instant na react. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, Motus battle pa rin tayo, but this time non-tournament battle naman yung re-reviewin natin. At ito yung battle ni Blizzard at ni Rick Hinaro. So before that, or before going to this battle, natapos na natin yung mga high stakes battle, especially the semis of Pedestal 5. Dave Denver versus Blaser, tapos Siege versus Pamoso, na para sa akin yung dalawang semis na yon sobrang naging dikit. Sobrang naging dikit nun. Yung battle ni Dave at ni Blaser sobrang dikit sa akin nun kasi nagkaroon lang talaga ng konting dumi sa performance si Blaser, pero kung sakaling natawid niya yun ng malinis, baka mas nahirapan tayong magbigay ng hatol sa battle na yon. Sa battle naman ni Siege at kay Pamoso, round 3 lang talaga nagkatalo. 'Di ba? Round 3 lang. What if iba yung naging timpla ni Pamoso dun sa round 3 niya? 'Di ba? Possible mag-iba rin yung decision, 'di ba? So, ganun sobrang dikit. At para sa akin yung match up na Dave Denver versus Siege sa final, sobrang match. So, di na muna ako magbibigay ng ng insight sa battle na yon. Tapos natapos na rin natin reviewin yung champ versus champ. Unang-unang champ versus champ sa Motus. 'Di ba? Pedestal 4 champion Jabo versus Pedestal 1 champion Class G. At on paper sobrang, para sa akin honest. Para sa akin on paper Jabo 'yon. 'Di ba? Nakita naman natin yung kaibahan sa aggression, kung paano mag-perform. 'Di ba? Jabo talaga 'yon. Pero 'yun, sa mismong battle, we're unfortunate kasi hindi natin nakita yung A game na Jabo. Tapos si Class G naman, although alam ko hindi rin yun yung A game niya, pero kung naging A game si Jabo doon, feeling ko mas sasabay mas magkakaroon ng gana si Class G. So sayang hindi natin nakita yon. Pero yun, what's done is done. Bawi na lang sa mga susunod, malay mo magkaharap sila sa flip top. 'Di ba? So yun, ngayon another non-tournament battle, Blizzard versus Rick Hinaro, and syempre tropa yung dalawang to. Nakakausap ko si Blizzard especially nakalaro ko to si Blizzard sa basketball. Si Rick Hinaro hindi pa kami nakikita personally, pero nagkakausap kami sa Messenger. Si Blizzard personally naman, tropa, 'di ba? So ayun, hindi na ako magbibigay ng insight sa mga estilo nila. Alam ko kilala nyo na itong dalawang to. So, umpisa na natin. It's Blizzard versus Rick Hinaro. Game. Ay Blizzard, ambush 9. Kaya natin. Ayan na. Eto na. Game. Game! Tangin ang kalaban niya. Rick Hinaro. Ano ba to, bossing Plinano? Sabi mo last time si Kairam at binigay mo sa akin si Jong Hilario. Ina mo, hindi ako nasisindak sa'yo, praning, kahit tawagin mo pa yung mga kamukha mo. Sobrang mismatch to, parang tinapat nyo si Kuya Kim laban kay Lito Kamo. Wow, wee! Hoy, Rick Hinaro, di porkit natalo mo si Ruby, pwede ka na magpiling gwapo. Champion ka sa Mighty, so what? Di naman kami interesado. Marami kang trophy, o talaga? Ito't nagdala ka. Para pwede ko sa'yong ipalo. Kahit champion ka, titirain lang kita sa puwet. Parang tito ni Chris Delano. Pero balita ko, Rick Hinaro, inaya mo daw mag-hotel si Ruby. Tangina mo, balak mo pa sa aming itago. Tangina mo, biyasa ka naman sa mga check-in, no? Ano ka, Tribago? Alam mo, mapapahama ka dyan, Rick, pag yung ugali mo, hindi mo binago.
Oras na makita ka ni Flick, tatanggalan ka niya ng brief bago isa ako. Ba't mo ba nilagyan ng birth year yung mukha mo? Ano, para yung pagkasilang mo nakatatak? Eh di sana sa bandang gilid, para sulit, nilagay mo na rin kung saan ka pinanganak. Ang ina mo, pinalaki ka ng maayos, tas ganyang pinaggagawa mo. Sinayang mo lang yung effort ng yung pamilya. Puta, para lang masabing Batanggenyo, nagpalagay ng kutsilyo sa patilya. At nabuo ka lang masabing Batanggenyo, nagpalagay ng kutsilyo sa patilya. At nabuo yung pangalan mong John Rick dahil sa mga parents mong abnoy. Paano? Yung papa niya si Juanito, yung mama niya si Maricar. Oh, pinagsama yung pangalan nitong unggoy. At ang resulta si John Rick, aka the stupid boy. Tapos yung apelyido niya, Mitra. Puta, tunog cooking oil. Wait. Tunog cooking oil. Tunog cooking. At yung Bomberman, ginawa niyang Bomberman. Hindi, kung tutusin, napakasimple lang yung diferensya. Eh ang kaso si Gago pinaglalaban pa rin, pinupost pa sa social media. Hindi kayo na perfecto, tangina nyo. Oh, ikaw na mali, ikaw pa may gana mang konsensya. Alam mo, ganyan na ganyan si Rapido bago siya maging iglesia. No, pares kayo, Bomberman yung tawag eh. Pansin mo, si Red tsaka si Mirage, yung dalawang kangkong, ay kampiyon. Magkasabay kong pinatumba na parang domino. Tapos kalaban ko, kampiyon ulit, lupit. Pues sisiguraduhin kong mangangamot ito. Champion ka man sa kanilang paningin, magmumukha ka sa aking hipokrito. Kahit ilang championship pa meron kayo, ibabadibag lang kayo ng flip-top emsing nangongodigo. Nice. Gago. Ay, una ba? Okay. Mamaya na. Ano na natin? Power skill natin ng sabay. Kasi, iba yung atake ni Blizzard eh. Hindi naman umatake si Blizzard, technical eh. Bumatel or in-approach niya si Rick Hinaro, binatel niya si Rick Hinaro sa comedy at entertainment. So, i-set aside muna natin, okay? So, pakinggan muna natin si Rick kasi for sure si Rick more on punto at technical to eh. So, tignan natin. Yo! Game. Ito yung Rick Hinaro versus Blizzard. Yung merong mukhang nakaka-irritate na may kutis yema cake na mahilig mangmolestya ng babaeng may edad na 38 at may sakit na Nakamulti polio. May na naman. inaasahan kung kalaban magaling o heavyweight tas tatapat mo ako sa komedyanteng ni-revive na chocolate. Puta teka, wait. Ano bang special sa'yo? Bukod sa kaya mo magpatawa. Sige nga, sino tumatanghilik dito kay Blizzard? Pakitaas mga paa. O di ba wala? Dahil base sa mga laban mo, panay jokes lang minamarket, mamersonal at pandadama yun palaging tinatarget. Pag hinimay mo na yung sulat, ang lakas na maka-upset. Kasi mas tinatangkilik pa ng tao, mga limitado lang yung talent. Ultimo adlib niya, pambarok, paulit-ulit na, tangina, gago, tsaka bobo, tanginang bunganga yan, wala nang sining, tas palyado, pa sa tono, panay sip-sip pa kay Christian, para daw may special treatment siya. Libre na yung pagkain, tsaka transpo, merong sweetest moments pa. Pues ako nauuga kay Blizzard para lang din mabader na, kaya naging malapit sa'yo si M-Site kasi alam niyang squatter ka. And bitch, walang tutulong sa'yo dito. Walang magagawa si M-Site. Kahit magsenya siya ng red light, aabutin ka ng left-right. Bibigyan ko to ng tulog kaso mala Snow White. At sa sobrang cold-blooded ko, ultimo Blizzard, magkaka-frostbite. Yegtem, right? Grabe. Di ako mangangatog sa'yo, Blizzard. Ano mang lamig yan ay kayang kapatan. Ako'y di mo kayang sabayan. Dahil kinamulatan kong Blizzard, puno ng skills na parang Dota 1. Ano Okay. sasabihin mo sa akin? Wala pa ako sa flip top until now. Napakababaw na bato. Sige, sabihin na natin wala pa ako sa flip top pero mas magaling ako sa'yo. Kasi wala kang husay, wala kang title. Pwede ka na mag-early retard. Komedyanting puro gay shit sa gitna, animoy Eddie Izzard. Walang espesyal sa mga gawa mo dahil lame yung Blizzard at di mo rin mararanasan magkampiyon like Damian Lillard. Hindi ako yung tipong mababata Grabe, mo. multi. Ikaw ang bibigyan ng terror sa dami ng tamang matata mo. Tsak nalulutang kanyang error. Sabi ni Sight, dapat body bag. Binibigay ko lang yung favor at ngayong halo-halo aking punches, ikaw na mamili tol ng flavor. Kaya ibasok sa kahon, sa lupa ibaon. Hindi ako yung champion na makikita nyo na dito masabon. Di ako mapipigil tol ng Blizzard, iba init ko ngayon. Dahil ang taong gustong abutin mga pangarap ay walang pinipiling panahon. Yeah. Blizzard.
Yun. So, ayun yung sinasabi ko sa inyo. Kaya hindi ko muna binigyan ng hatol yung round 1 ni Blizzard kasi on paper talaga magiging magiging classic. Unang-una sa lahat magiging classic to, at syempre pangalawa style clash. On paper kung kilala nyo tong dalawang to, masasabi nyo talaga na magkaiba ng estilo, 'di ba? Pero hindi ko pa rin inaalis sa isipan ko na na kaya ni Blizzard sumabay sa technical ni Rick. And si Rick naman kaya niyang magbigay ng mga sundot lang na napatawa. So kaya hindi muna ako talaga nagbigay totally ng hatol sa unang ikot Pero yun, napakinggan natin both, and sa tingin ko kitang-kita naman na lumalamang talaga si Rick Hinaro in terms of punchlines, punto, technical, at syempre yung bigat ng mga linya. Doon talaga nagkaroon ng edge si Rick. So, don't get me wrong, guys. Effective si Blizzard. Maganda yung round 1 niya. Andun yung entertainment at comedy all throughout his round 1. Andoon, hindi naman nawala. Nakuha niya yung momentum. Effective yung mga jokes. Relevant yung mga punto. 'Di ba? Effective yung mga angulo at references. Okay Pero si Rick Hinaro iba kasi. More on technicals punto at mga references pati mga angulo. Doon talaga makikita natin yung makikita natin yung relevance ng lines ni Rick Hinaro, kasi nagagamit niya yon ng mas effective na tatahi niya yung mga setups ng maayos, at pag dumating sa pinakapunto at pinaka punchline, sobrang nagkakaroon ng effectivity ng effectiveness Kaya yung bigat talaga isa sa mga factor na tinitignan ko, and sa tingin ko mas naging mabigat yung mga lines ni Rick Hinaro dito compare kay Blizzard. Uulitin ko, don't get me wrong, hindi mahina, hindi ineffective yung round 1 ni Blizzard. Sadyang nasa ibang kategory ng battle tayo tumitingin. 'Di ba? Yung bigat ng punchline, doon tayo tumitingin and sa tingin ko lamang doon si Rick. Diba? Kahit timbangin mo siya overall kasi pwede mong siyang sabihin na effective or sabihin natin sa comedy, kung pwede mo siyang i-judge sa comedy at lalamang si Blizzard doon. Pwede mo rin siyang i-judge sa technical at lalamang si Rick doon. Pero since magkaiba nga sila ng estilo, kailangan mong timbangin kung ano yung mas mabigat, yung comedy ba ni Blizzard, yung entertainment ba ni Blizzard, or yung technical punto ni Rick. And sa ganitong sitwasyon ng tournament, hindi naman ako ganun ka-stricto, pero sa tingin ko kitang-kita pa rin na mas mabigat yung mga mga lines ni Rick Hinaro, mga punto ni Rick Hinaro. So I think Rick Hinaro sa round 1. 9-8. Round 2. Shit. Game. Blizzard, iba init ko ngayon. Uy, luma. Inang yan, linya yan. Sabi niya kay Kulas, ang kulit ni Kulas bumanat. Parang tulig. Mura ka ng mura, para kang may goiter sa leeg. Mura ka ng mura, may goiter sa leeg. Ano connect nun, tangina ka? Yan, sa sobrang pilit mo magrebat, pati kabubuhan mo nahahalata. Brad, ang cost ng goiter, ano yon? Kulang sa iodine. Ha? Minsan yung Google, hindi lang sa Pornhub mahalaga. Alam mo, kahit walang goiter, kung ganyan yung linya, puta, mumurahin ka talaga. Putang ina mo, lahat ng laban mo, lagi mo sinasabi yung ironic. Tangina pa, ulit-ulit. Ang hilig pang mamarel, parang si Cardo. Meron daw siyang Anli, bullet. Pero pag si Da Vinci na yung topic, itong si Kupal, tahimik. Paano, debut battle niya, tinalo siya ni Arnold Clavio. At yung una ang hirit. Itong si Kupal, wala nang ibang gimmick. Puro na lang bang bang, plow plow. Favorite niyang pyesa, palaging gunbar. Bukang bibig niyan, puro papatayan, himlayan, dadanak ang dugo. Kala mo, drug war. Ang ina mo, tinalo ka nga lang ni Da Vinci, yung nilalampaso ng lahat. Gogo. De, joke lang Da Vinci, har. Pero payag ka nun, champion ka, tapos tinalo ka lang ng MC, kamukha ni Arn. Ang ina, simula nung tinalo ka ni Da Vinci, lagi mo na siyang kino-call out. O alam naman namin, nagigilty ka lang kasi ang kalat ng ginawa mo dun, no doubt. Partida, di pa siya nag-round 3. Si Da Vinci, nagmukhang si Manny Pacquiao, at itong si Rick Hinaro, naging si Rick Hatton. Kasi tinalo ka niya sa 2 rounds. Okay. Kayo nila Red, Pose, Podsi, mga Batanggenyo sa impyerno. Samantalang si Bathan ang the only one kasi siya lang ang naghari sa inyong imperyo. Pansin mo, pag nasa event ka, lagi kang tinatanong, uy, kumusta na si Antonym?
Wala kasi silang paki sa'yo, demonyo! Nagbuka ka si Wenbanyama kasi pag nakikita ka, laging sinasabi, San Antonio? Uy, bar, motos. Di ba ghostwriter ka ni Tus? Ay Motos. sus! Kaya pala yung sulat ng tao biglang na-enhance. Hindi na siya nag-choke, wala na ding stutter, gumanda na din pati performance. Kaso yung bata mo sa titulo, isa lang finalist. Pwe! Binaliwala lahat ng chance. Tama nga kinumpara kita kay Wemby kasi di mo kaya mapa-champion yung France. Tangina pangalan ng grupo niya, Dope Fellas. Ang kupunan ng mga matataas magmedyas. Mga tirador ng linya sa KOTD na yung stilo pare-parehas. Pero ginawa ko yung prospect sa flip top para kahit papano may pampabuenas. Pero pag di ka pa rin nakapasok, eh gayahin mo na si Prince. Umalis ka na lang sa Pilipinas! Ino mo? Okay, so ganun pa rin yung approach ni Blizzard, no? Kahit na alam natin na hindi comedy yung pinupunto niya, hindi comedy yung ni-spit niyang lines, masasabi natin na na may glimpse pa rin ng nakakatawa eh. 'Di ba? So ang ibig ko lang sabihin is parang wait lang, nagjo-joke eh. Kanina gusto ko nang sabihin, nawala eh. Wait lang. Parang since komedyante si Blizzard, parang hindi na tayo naniniwala kung technical ba yun or or comedy eh. Kasi minsan kahit technical yung pinupunto or linya ni Blizzard, in the end kasi may suntok ng may punchline eh. May punchline hindi technical, may punchline ng comedy eh. Kaya parang nasiset yung mind mo na setup ba to? Nakakatawa yung setup, parang nire-ready mo na yung sarili mo na tumawa, 'di ba? So, yun lang naman. Nevertheless, maganda naman yung round 2 ni Blizzard. Nakaka-entertain siya even hindi ganon ka comedy yung atake. Kahit na more on punto at technical, nakaka-entertain pa rin. So ganon ka-effective din si Blizzard mag-deliver ng mga linya. So ayun, sa tingin ko 1 and 2 ni Blizzard the same eh. So, yun, round 2 ni Rick, pakinggan natin. Hoy, pangit! Alam ko nangingibabaw yung insecurities mo kaya sa face swap ka umaasa. Gago. Kasi nilalait siya parati at halos di niya kinakaya. Kaso anumang face swap na gawin, pagkatao'y di mo madadaya sa sobrang bitch para kasi mystic kasi lahat na ginagaya. Mystic, okay. Kaya wala siyang peace of mind, di ma-heal yung inner child. Pag ikaw makikita sa umaga, nawawala yung decent vibe. Napakalambot mong lalaki, nakahanay ka sa weakest type. Ikaw na nga pinakapangit dito, Blizzard. Ikaw pa may pinaka-cheapest life. Kaya dapat dito imaltrato. Kaya dapat dito imaltrato. Yung Blizzard ihanda nyo at hayaan mo kung bigyan ka kaliwat kanan kung gusto na magbago yung mukha mo. Kasi di marunong makontento. Sarap bigyan ng sapak na walang preno. Sobrang tigas ng pagmumukha mo at pangalan mo tol yelo. Pero flip ka pensi na yan. Yelo. So ako yung may underdog effect at mabilisang madadarag. Kaso na mali ka ng akalang ako'y agarang mawawasak. Di ko kailangan maging apoy para lang tong gago mabagabag. Di ko hangad tunawin itong yelo kasi mas trip kong binabasag. Ultimo swag na tsaka forma, sobrang kulay ni tanga. Pag naka-yellow tsaka orange, feeling niya may burst na siya. Huwag kang feeling gwapo gago nak ng putang ina ka dahil mukha kang katutubong merong bracelet sa paa. Laging satisfied pag naka-orange at yellow na terno. Kala mo kung sino siyang maangas. Gago, kung di mo lang napagtatanto Blizzard, mukha kang giniling na merong carrots at patatas. Tangin ang damit yan. May graphics glitch, may tragic mix, tas random pick, like the designer closed his eyes and started slapping shit. Bitch! Talagang puro at tunay ito. Huwag mo na hamakin angas ko. Dahil pag nagdilim paningin ko sa'yo Blizzard, di na magiging makulay buhay mo. Ako dahilan kung ba't yan natuluyan. At yun ang mabisang paraan. At ironic na Blizzard pa yung lalabas na malamig ang katawan. Okay, so, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Hindi ko inaalis sa isipan ko na kayang magbigay ni Rick Hinaro ng isa o dalawang linya na comedy. 'Di ba? And nakita natin
dito sa round 2 na hindi masyadong nag-focus si Rick sa sa punto, sa technical, 'di ba? Hindi siya masyadong nag-focus doon. Actually binalanse ni Rick Hinaro to. Andun pa rin yung technical, andun pa rin yung punto, pero hindi yun yung pinaka-highlight. Ang pinaka naging highlight ng round 2 ni Rick is yung mga comedy niya, yung mga entertainment lines niya. So naging supporting lines niya yung yung technical at mga punto para mas maging balance at mas pakinggan. 'Di ba? Although hindi naman pangit or hindi naman mahina yung naging round 1 ni Rick kasi even walang comedy or entertainment lines doon, naging effective at nakuha niya yung momentum kaagad. Dito nagkaroon lang ng konting flavor pero still the presence, the energy andun yung performance level nandoon. Nagkaroon lang talaga ng konting flavor which is yun nga yung entertainment at comedy. So sa tingin ko pa rin effective pa rin si Rick Hinaro dito. Si Blizzard naman the same. 1 and 2 the same lang naman na sa galing ni Blizzard mag-deliver na even technical yun, mindset ka na na totoo bang technical to, comedy ba to, kaya mindset ka talaga na na pakinggan yung pinaka punchline. Pero still andun pa rin yung presence ng pagiging komedyante ni Blizzard. 'Di ba? Kaya niya mag-technical, yes. Sabi ko nga sa inyo, kaya niya mag-technical. Pero, ang dating lang kasi minsan, even technical yung mga binabara niya, ini-spit niya, nagmumukhang or ang dating sa atin is comedy. So, ganun lang yung nagiging Kailangan din sigurong maayos, 'di ba? Ni Blizzard yung mga ganun kasi lalo na sa flip top, especially sa buhay, if ever man, if ever kailangan niyang ma-set yung makikinig, manonood na technical yung sasabihin ko all throughout, hindi walang halong patawa. Kailangan ma-set niya yung crowd na hindi lang comedy at entertainment yung dala niya. So ganun lang naman. So lang yun, tawag dito, opinion ko lang naman. Okay? So yun, 1 and 2, 9-8, 9-8, and that's 18-16 in favor of Rick Hinaro. Round 3, last round. Tingnan mo, pinunan mo yung swap ko ha. Sige, i-swap kita live. Gagayain natin si Rick Hinaro, swap live. Ay, gago. Ay, gago talaga. 3, 2, 1. Rick Hinaro, go! Ay, gago. Jong Hilario, di ba? Ay, sino yun? Sino mo sino yun? Sorry boy. Tuloy na. Rick Hilario. Yo. Alam mo seryoso na tayo. Alam mo kung ano yung ayaw ko sa'yo, Rick? Naniniwala ka sa mga inventong anggulo. Paano nung laban yung ni Taswigin, sinabihan kanyang palamunin at napakahilig manggulo. Habang bumabanat siya, tuwan-tuwa ka pa. Para kang sira ulo. Sobrang apektado after nung battle. Puta, nagpaliwanag siya sa dulo. Sabi niyo, di po ko paalmusalin, chef po ako. Partida yung mukha niya nakasimangot. After nung battle, biglang nag-explain ng puta. Para kang sinadroj. May nalalaman ka pang di po ko paalmusalin. Sinong niloko mo, kulangot? Ikaw lang yung kilala kong MC, binigyan ng ibang meaning yung salitang buraot. Oo, buraot ka, Rick. Nanghingi ka lang ng yosi sa nanay ng yung girlfriend. Nasasabihin mo sa aming chef ka? Chef ka! Eh hanggang ngayon wala ka pa rin nararating. Hindi ka na namin papakinggan kahit ano pang patutsada mo't masaring. Kasi pag nagpaliwanag ka, it means totoo. Pero pag nanahimik ka, totoo pa rin. Oo nga, tama naman. Nagrebat niya kay Nathan, sabi niya, tinalo daw ako ni Red. Seryoso ka ba? Itanong mo muna sa kanya kung nakabawi ba talaga siya. O anong gusto mong palabasin? Na porket 4-3 yung boto, dapat yung panalo sa'yo pa rin. Hoy, pisngi, kapag talo na ha. Yung katotohanan, kailangan mong harapin. Para kang si April Boy, kasi yung pagkatalo, hindi mo kayang matanggap. Tangina mo iyakin. Sabi mo kay Hindi C9, ba? Gago. Sabi mo kay C9,
Sabay-sabay tayo magluksa para sa Paris vendor na kabarong. Nakabarong, baka nakabarong tanga. Proud na proud mag-spit ng pilit ang puta. Tapos kung sino-sino pa hinahamon, mas gugustuhin ko pa mag one syllable rhyme kaysa ganyan lagi yung baon. Ayaw niya daw mag-jokes, mas gusto niya maging gago. O maski kami sumasang-ayon. Biruin mo, sinadya mong banggitin yung salitang nakabarong. Mai-rhyme mo lang sa salitang kabaong. Tangina mo, wordplay naro. Namatayan daw ng tito si gago. Eh di condolence sa'yo, bitch. O, laban Diba? mo sinain. Diba? Andun tayo sa ano eh, sa lines ni Blizzard na hindi naman comedy, hindi naman entertainment. Pero the way he delivered, nakakatawa. Kaya may reaction talaga ng tawa eh. So ganun eh. Mo lang sa salitang kabaong. Tangina mo, wordplay naro. Namatayan daw ng tito si gago. Eh di condolence sa'yo, bitch. O, laban mo kay Sinain, malamya ka. Kasi naalala mo siya. Paano yung tito niya kamukha ni Siege? Oh. Yung tito niya daw alagad ng batas. Ayun, sa sobrang taas, hindi na siya ma-reach. Yung nangyari sa'yo, parang Senado kasi yung tito mo na-impeach. Hindi, wala nang tatay. Ito, Na-impeach? wala nang tito. Boss, hanggang saan ba to aabot? Ang ina, bigay mo man sa akin, puro namatayan. Kahit kailan, hindi ako matatakot. Ngayong tapos na tong lintek, yung talent fee ko, pwede mo na ipasok. Nagpa-Gcash na ako, Rick. Paldo na yung Tagalog! Go. Tumutulak. Okay, sige. Tuloy tayo. Proceed tayo kay Rick game. Tangin na ito, paldog na daw yung Tagalog, hindi nag-iisip ng mabuti. Pinapasok daw niya yung kamukha ko, tangin na mo, kamukha yan ni Stuki. Tsaka anong feeling mo? Kahit i-Facebook mo Stuki. ko, tol, hindi ako dadaing kasi Gago. makokopya mo lang yung mukha ko pero hindi yung galing. Ooh. Yeah. Ano? Ito yung huling ikot na ng round. So, mamemersonal na yung si Blizzard. Ha, napakawak mo na contender. Dinadamay ultimo taong patay na pati nga tatay ni Dave Denver. Sige, Uy. isali mo tito ko kung sa tingin mo dyan much better. Basta pag pinakyaw ulit mo Blizzard, handa ka sa kaliwat kanan ni Mayweather. Tangin ang pusi to. Di na nga Mas maganda sana kung ano no? Mas maganda sana kung nauna si Rick, no? Mas maganda sana kung nauna si Rick para mas kung nauna si Rick tas yun na lang yung round 3 ni Blizzard. Tangin na ang laking factor nun. Magiging mawawalan ng effectivity talaga yung buong round ni Blizzard. 'Di ba? Kasi punto niya dito about sa Tito eh. kalirisi. Tangin ang weather. Tangin ang pusi to. Di na nga lirisi. Tangin ang pusi to. Di na nga lirisis. Wala pang pinag-aralan. Kung ito nandadamay ng patay na tao, ako naman pinapatay ko yung kalaban. Sige, idamay yung Gigil. pamilya ko na maranasan ng pait, na namnamin ko yung sakit, kasi mas nagiging delikado tong si John Wick pag nasisiraan ng Ang bait. pait. Wala na, tapos na to. Oo, bitch, pusi ka! Ultimo si Jesut Critical, ini-expose na nagwi-weed. Imbis magpaka-lyrical, nagpaka-kupal na lang upang kanyang battle matawid. Di niya kaya na gawin yung kaya nilang magawa, kaya hangad niya manakit. Parang Cain lang kay Abel dahil sa selos ay handa siyang pumatay ng kapatid. Ultimo si Nadroch ni report, para daw solid boy na mano. Ulul putang ina mo para sa akin, isa kang pusing desperado. Ako okay lang matalo, basta lyricismo tinaya ko. Ikaw kailangan mo ipahamak pa yung tao para lang sa battle ka manalo. Yeah! Ang Ina. ano to, parang sa battle ka manalo. Grabing bunganga yan. Kahit tropa niya handang isuplong, lakas makadagok sa likod. Sa bagay, ano pa nga bang aasahan natin sa snitch na laging may... may inaawit sa bilog. Pero di na nakakapagtaka. Naku, yung kapo MC niya kaya niyang ilaglag sa pwestuhan. Kasi ultimo nga sarili niyang asawa, ina-expose pa sa iba kung paano sila nagkakantutan. Bitch! Di ka nahihiya? Di ka man lang nararatel ba? O kaya nababader ha? Sinisira mo yung imahe ng asawa mong pinipiling manatili kahit pangit ka? Mhm.
Masaya pa siyang kinikwento't sinasabi. Lahat ng detalye at nangyayari. Di marunong mahiya, anak pa man din niya babae. Oo, magaling ka nga sa battle na nanatili kang salbahe. Pero pagdating sa pagiging tatay at asawa, nakakatiri kang lalaki. Tangina, kinapos ah. At alam nyo ba? Sana matauhan na tong gago sa mga shit kong binato. At wag mo itang ginasasaktan ka, Blizzard, lalo't alam mong totoo. Okay, so tangina, hindi ko na i-judge yun. Klarong-klaro, nakuha ni Rick Hinaro yun. Is that perfect 10? Kay Blizzard, 3-8 consistent, walang choke, malinis kahit papano, effective, andun yung comedy, andun yung at some point technical, andun yung mga references, diba? Actually complete din eh. Complete recipe din si Blizzard eh. More on or na highlights lang talaga syempre yung pinaka-estilo niya na comedy at entertainment. Kay Rick Hinaro naman, may glimpse ng jokes, entertainment sa round 2 pero the highlights was the technicals. 'Di ba? So ayun, bigat ng punchline, technical, punto. Ayun, pag breakdown kay Blizzard, sobrang effective especially the round 3. So it's 9-9-10, all 3 rounds in favor of Rick Hinaro. 24 points for Blizzard, then 28 points for Rick Hinaro. So 28 to 24, all 3 rounds Rick Hinaro to para sa akin. Pero yun, so magpasalamat sa shoutout sa C4S Hats, yan, sa mga tropa na mahilig sa kanto. Yan, meron silang branch sa Cabuyao at sa Quezon City. 3-2? Pero ang boto ng Urado, 3-0. 3-0. Para kay Rick Hinaro. So, Kala ko 3-2. Okay. Thank you kay Blizzard. Maraming salamat sa lahat. Pinaganda ako talaga siya. Ang inon, lakas. Yun, bawi na lang tayo. Shoutout sa mag-ina ko, sa kay Sai, kay Saya, kay Nene, kay Unyo, kay Justin, kay Mama, kay Papa. Tsaka sa fish vendor, sa fish section namin sa Taytay Palengke. Tsaka sa mga katrabaho ko si Ma'am Rodette, Ma'am Eve. Pinigay naman natin best natin. Okay, so that's it. Hindi na rin ako masyadong magbibigay ng explanation kasi I think klaro naman na nakuha talaga ni Rick Hinaro to all 3 rounds. So, yun lang. So, after neto, M-Zite versus Moth sa Pinasa Stig. Inaabangan ko to kaya yun lang. So, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.